Pila ko na tatlo ha. Isa. Dalawa. Tatlo. For today's video, dahil nga piyesa sa amin yung nakarang linggo, ito nga pala yung mga nangyari. Hindi nga pala mawawala ang ati-atian sa pistahan. At ito ay pumunta mismo sa aming bahay. Umunom nga pala ng gasolina dito yung magbubuga na apoy. At ako naman ay sobrang takot na takot. Sadyang ang talent niya kumain ng apoy. At lumapit pa talaga siya sa akin para magbuga ng apoy. O diba parang dragon lang? Pinakita niya nga rin pala sa akin kung paano kumain ng apoy. At parang napaso pa nga siya. At dito naman, ipapakita niya kung paano papatayin yung apoy sa kanyang mata. O guys, huwag kayong kukura pa. Oh no! Nagkaroon nga rin pala ng sidera dito sa aming barangay. At ako ay pumunta dito para mamili. Iba't iba nga pala yung binibenta nila dito. Merong mga gamit sa bahay, mga damit, at kung ano-ano pa. Ngayon nga lang ito nangyari sa aming barangay. Kaya nung nalaman ko may sidera dito, ay agad akong pumunta. Sadyang nga marami kang makikita dito. At sobrang mura pa. Kaya dali-dali kaming pumunta dito. Meron nga rin pala mga laruan dito. At syempre dahil bata pa tayo, ako ay mamimili ng laruan. Marami ka nga rin pala laruan na pagpipilian dito. Kaso pang sobrang bata pa talaga. Nung pag-uwi ko nga, tumawag si daddy ng palabunutan para ako'y bumunot ng sisiw o kaya mga laruan. Sana 5 piso nga pala ang kada bunot dito. At ito ay tinatapat ko sa araw para makita ko kung anong number meron dito. So Pag weird. nahulaan mo nga pala yung number na nasa papel, ikaw ay mananalo ng laruan o kaya sisiw. Okay. Kaso naman sa sobrang hirap na to, malamang hindi tayo mananalo dito. Yung unang bunot ko nga pala ay hindi talaga ako nanalo. Kahit nung nakarang taon pa, nakita nyo naman hindi din talaga ako nanalo. Medyo mahirap nga pala itong palabunutan na ito. Kaya pinipitik-pitik ko siya. Baka kasi lumabas yung number. Dahil nga sa sobrang hirap na to hulaan, tinawag ko na yung tita ko para maturuan ako manghula dito. Sadya nga palang tinatapat sa araw itong papel na ito. Kasi dahil sa sobrang labo ng sulat na ito, kaya siguro kailangan siyang itapat sa araw. Itong pangalawang pagbunot nga pala namin na ito, medyo nahihirapan nga pala kami mag-decide kung anong number na ito. Pinaikot-ikot ko nga pala itong papel na to. Ay sa sobrang gigil ko, gusto ko na nga siyang dilaan para makita ko kung anong number meron dito. Nag-decide na nga pala ako sa number 8 dito. Kaso ang lumabas ay number 1. Nagpalaro na nga rin pala si daddy dito. At ang unang nilaro namin ay pabilisan itakbo yung kalamansi. Itong kalamansi nga pala na ito ay nakalagay sa kutsara. At ang kutsara naman ay kagat-kagat namin. Bawal nga pala mahulog yung kalamansi dito. Kasi kapag nahulog yung kalamansi, malamang uulit ka uli sa umpisa. At pag lagi ito nalalaglag, malamang talo yung team mo. 5 nga pala kaming player kada isang team. At kapag umabot ito sa dulo, siyang mananalo ng papremyo ni daddy. Taon-taon na nga pala namin ito gagawin para matuwa-tuwa naman ang mga bata sa kanilang bakasyon. Sana Medyo all. mahirap nga pala itong laro na to. Pero dahil nag-enjoy kami, wala nang mahirap para sa amin. Ang tip ko nga pala ay malapit na matapos. At kapag nabasa na ito sa unang player na umikot, kami na ang mananalo. Kami nga pala nanalo nung unang game na ito. Kaya naman binigay na sa amin ni daddy yung premyo namin. Ang sunod nga palang pinalaro ni daddy ay pabilisang maubos yung harina sa baso. Ito nga pala hihipan lang nila. At kailangan maubos yung laman ng baso para sila manalo ng papremyo. Sobrang gagaling nga pala ng mga sumali dito. Talagang competitive talaga sila. At ayaw talaga nila magpatalo para sa papremyo. Hindi nga pala ako sumali dito. Malamang kasi mahihirapan ako dito huminga. Kaya naman pinaubaya ko na sa kanila yung laro na yan. Marami pa kasi ipapalaro si daddy. Kaya naman hihintayin ko na lang yung iba. Okay. Sobrang saya nga pala ng mga tao nakikita sila na mapuputi. Kasi sa sobrang dami nilagay na harina, talagang puputi talaga sila dito. At nung may nakaubos na nga ng harina, itinaktak na sa ulo para malaman na wala na itong laman. Halos hindi na nga sila makakita dyan. Pero kahit hindi sila makakita at makahinga, nag-request pa rin si daddy na picturean sila. Sunod naman na maglalaro ang mga binata. At dahil nga nanalo yung nasa gitna dito, sumali uli siya, baka siya ulit ang manalo. Mas magagaling nga pala itong malalaki na ito. Kasi yung talagang pag-iip nila sa harina ay talagang todo bigay. May nanalo na nga rin pala sa mga binata na ito. Kaya naman ang nirequest si daddy ay picturean uli sila. At ang sunod nga pala pinalaro ni daddy ay sasaluhin nila yung pera gamit lamang ang muka. Kaya naman sa
mahirap na palaro na ito, talaga maghalikan sila nang wala sa oras. Kapag nasalo nga pala nila yung pera na ito, ayan nga pala ang papalalunan nila at may kasama pang bukol. Nagpalaro nga rin pala si Daddy dito na sisira ng barya. At sa sobrang dami nilagay na barya dito ni Daddy, malamang madali ka mananalo dito. Kahagatin mo nga lang pala yung barya dito. At kapag meron ka na nakagat, yun na ang mapapanalunan mo. Nagpalaro nga rin pala dito na stop can si Daddy. At ito ay alam nyo ng laruin. Pag gumistop nga pala yung tugtog dito, kailangan naki-stop ka rin. At kung gagalaw ka, malamang matatalo ka dito. Talagang bigay todo nga pala ang mga batang sumayaw dito. Kasi ang pinakamagaling sumayaw ay may pa-premyo din kay Daddy. Sobrang dami nga palang pinalaro ni Daddy dito. At dahil maraming walang damit, ay hindi namin pwedeng ipalabas dito. At baka kami magkaroon ng violation. Yun lang, paalam. Please like, follow, share. Thank you!